meron daw pong mga threat sa akin, i-frame na ito raw po ay pausan ng Diyos dahil kinriticize ang kanilang simbahan. Ang tingin po namin sa mga kapatiran ng INC ay mga kapatid, mga kapwa Pilipino po tayo. Doon po sa advisory na natanggap namin, isa nga ho dun sa magiging subject ng ating press conference ngayon ay yung naranasan hong death threat na para kay Father Robert Reyes, kay Dr. Melba Magay. Pwede ho bang malaman namin yung detalye ho nun, Father? Papasok ko na lang doon sa pinakamaraming death threat para madagdagan. Noong una po, hindi namin tinitake seriously yung mga death threat kasi that's to be expected sa mga bashers, no? Sabi po ng aming staff ay napakarami na at ito po maliit na sagot ko noong sa isang tanong ay 60%, no? Ay nagkaroon ng 4 million na viewers. At siguro po, dahil sa lumaganap ito, nagkaroon po ng advisory galing sa mga ex-INC na grupo na meron daw pong mga threat sa akin at ito ay gagawin sa isang panahon na maraming bigger events para matabunan yung balita at saka i-frame na ito raw po ay parusa ng Diyos dahil kinriticize ang kanilang simbahan. Unang-una po, gusto ko lang na sabihin na yung remark na ito po ay kulto, mas marami pong sinabi si Father Robert. Dahil pabayaan ko na po sa mga pari at sa mga pastor kung bakit kulto ito. Ako po, ang concern ko ay sociological. Kasi po, malaking threat sa democracy kapag ang leader ay merong ganong karakteristik ng kulto. Ibig sabihin, lahat ng mga followers, bow na lang palagi sa kanya kung anong sabihin ng leader. Isa po yung element sociologically ng isang cult. No? Pwede ang cult ng artista, cult ng mga kagaya ni Jim Jones sa Amerika, yung mga ganon. So, ang aking isip doon sa kulto, sociological. Yung theological aspect nun, bahala na sa mga kaparian. Ang nakakabahala lang po dito is yung parang nawawala na po yung free speech. Yung sinasabi kanina ni Pastor Noli, na pag meron kang sinabi at nagalit yung tao na nakikriticize, ay babanagin ka kagad. Merong death threat kagad. In other words, ito ay sign ng dying ng ating free speech, dying din ng ating democracy. Na hindi ka na pwedeng magsalita. No? Dahil maaaring ikaw ay barilin. No? Just like that. So medyo nakakabahala po yun. Nakakabahala din na kapag meron kayong isang minority group, hindi naman po kailangan ito yung simbahan. Pwede rin po na isang social grouping lang. Pero yung minority na nagba-black voting, skews yung ating electoral system. Nagiging game changer, kaya po nagiging makapangyarihan din, nagiging very powerful. Sapagkat sila yung, kumbaga, will turn the tide ganon. Kaya nga marami pong lumilinya sa mga ganitong black voting. Yung po ang aking concern, dahil ako po yung hawak na social anthropologist lamang. Yung pong threat sa ating electoral system, threat sa ating democracy, threat sa ating malayang pagpapahayag, no, ng ating mga saloobin. Na sana, ganyan sinabi ni Pastor Noli, masyado ng
hindi na tayo makapagsalita at makapag-usap, no, magkaroon ng civic na discourse. Kasi parang meron tayong lahat echo chambers, no? Nakikinig lang ako sa gusto ko na pakinggan. At yung kabila, hindi ko na pakikinggan. At makikita natin ito kahit sa Senado, doon sa impeachment court, na dapat impartial sila at makikita natin na very clear yung kanilang mga kinikilingan, no? Sa kanilang mga pagtatanong. You have senators who are lawyering, no? Para sa depensa, yung ganyan. So I think it's important na sana mabalik natin yung polite at civil na discourse na hindi biglang dahil may sinabi ka, may death threat ka kaagad. Ako po ay nasama na nga lang sa kasaysayan ng Father Robert at saka si Paring Bert na palagi po silang may death threat. Marami na po silang death threat. Ako ay baguhan lang sa ganitong larangan ng mga death threats. Pero siguro po ang maliwanag din na dapat isipin natin, kami pong mga sabi nga ni Father Hilario, no? Hindi tayo kailangan matakot magsalita. Dahil kasama yun sa ibig sabihin ng ating pagiging nasa ilalim ng kaharian ng Diyos. Hello, ako po si Pater Noes Maquel po. For Dr. Magay and Father Robert, ito pong mga death threats sa inyo, na-report nyo na po ba ito sa police? Na-investigahan na po ba ito? Natukoy na po ba kung sino yung mga tao? At may plano po ba kayong magsampa ng kaso, hindi lang dun sa mga nag-death threat, pero syempre, aside from death threats, you've got so many libelous comments. And syempre, pwede nyo rin silang makasuhan na-consider nyo po ba yung possibility po na ito? Pero yun po muna, yung sa police mo muna siguro, yung kung na-report nyo na po. Una po, sabi pa police blatter, ayaw po kasi baka may mga kapulisan din na gusto rin ako ipapatay. So, mahirap yun. My experience, gano'n din po sila Paring Bert, no? Ayaw nilang pumunta at first instance doon sa mga police authorities. Pangalawa po, meron pong kaming mga kapatiran din naman na yung aming bishop halimbawa sa evangelical churches, nagsabi na i-connect yung aming kaso doon sa chief of police. So yung mga ganon, meron kami ganon mga connections just in case. No? Pero ayaw namin pumasok doon sa issue ng filing cases, yung mga ganyan. Dahil alam naman natin, ang sistema natin is such na mahirap magkaroon ng hustisya. Kaya, yung, anthropologically speaking, madali na, meron tinatawag na technical, merong formal, may informal. Mas madali yata yung informal networks. So, marami pong nagdadasal para sa amin. Marami rin po na nagsasabi sa amin ng mga informasyon na kailangan namin. Sa tingin ko, sa klase ng society natin, yung informal na domain na sinasabi, mas very effective. Kasi ang kultura natin, kahit naman walang official na posisyon, kapag ikaw ay nakakabit kung sa mga may posisyon, si Mrs. Marco, o even si Lisa, Araneta ngayon, pwedeng wala silang formal position, pero makapangyarihan sila. Ganun po ang society natin ngayon. Very strong yung informal. Kaya siguro tayong mga nasa civil society o gusto ng mga pagbabago, maganda na i-maximize natin yung ating informal connection. At yun po yung aming sagot dito na hindi kami matatakot. Sabi nga ni Jesus, they can only kill you. Ang mas mahirap, sabi niya, fear Him who can kill both the body and the soul. Sa totoo lang, dalawang tao lang naman po pwedeng
pumatay ng kaluluwa. Si Jesus, no? At saka yung pangunahing anghel before, si Lucifer. Ngayon, maraming mga tao na buhay pa, patay na ang kaluluwa. Pinatay na, no? Na ni Lucifer. So, mas mahirap po yun na patay na yung kaluluwa natin kahit hindi pa tayo namamatay. So, sabi nga ni Jesus, you just fear those who can kill both your body and soul. At anyway, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, they can only just kill you and you will rise again. So, hindi po yun, I think sa amin, lahat ng nananampalataya, hindi po threat yung mga ganyan. Although, syempre, mag-iingat kami. As priests and people who are in this project of social change, talagang maraming, we have to learn to live dangerously, kumbaga, no? Meron po talagang ganong threat sa atin. Sabi nga ni Father Hilario, hindi po safe maging alagad ng Diyos sa mga panahon. Dr. Magay, Yes. just one follow-up question. I'm sure that the people who threatened you are also watching this video right now. If you are to address them on a person-to-person level, what would be your message or what would be your appeal to them? Alam po niyo, kami nalulungkot. Ako'y nalulungkot halimbawa sa mga kapatid natin sa INC. Sapagkat sinasabi rin na yung mga threats, no, na pumatay ay konti lang po ang nakakaalam doon sa simbahan. Karamihan po ng mga kapatid natin sa INC, hindi nila alam ito. At marami rin po sa kanila ang nababahala dito sa black voting. Marami rin po ang hindi nila alam na merong ganitong mga criminal na activities na connected sa leadership ng INC. So siguro, gusto ko po namin sabihin na ang tingin po namin sa mga kapatiran ng INC ay mga kapatid, mga kapwa Pilipino po tayo. Kaya po yung Kingdom Keeper, sabi namin ang kulay namin, hindi dilaw, pula o verde o even pink. Tayo ay kulay kayumangi, lahat tayo ay Pilipino. At alam ko naman po na maraming mga miyembro ng INC na hindi alam itong mga death na ito. So, gusto lamang po namin sabihin sa inyo na bukas po ang aming mga isip at mga kapatiran para sa anumang gusto ninyong ipahatid sa amin. Meron po kami isang church leader na nag-broker ng meeting doon sa isang dating leader ng INC. At maganda po yung mga ganitong conversation. Kung ako po tatanungin, mas maganda na nag-uusap-usap na tayo. Hindi po yung biglang pag-ayaw natin, death threat kagad. Mag-usap-usap po tayo, ano man ang pinabibilangan natin na church tradition. Katoliko, Protestante, even INC. Mag-usap-usap po tayo ng harap-harapan. Kay Father Robert po yung tanong ko, sa mga Pilipinong natatakot magsalita dahil sa banta o panggigipit, ano po yung inyong nais na iparating sa kanila? Saan po yung nagtanong? Saan po? Si Sonny. Sa mga nagigipit, natatakot, huwag kayong matakot. Yun lang naman po. Ako ba hindi natatakot? Natatakot po ako. Normal matakot. Pero yun yung balikan kung bakit yung sinabi o ginawa ang ginawa ninyo. Yan ba ay pinag-isipan nyo ng maigi o ito'y bugso lang ba ng damdamin? O ito'y tulak ng inyong pananalig sa Diyos. Kaya kanina yung binanggit ko yung Romans 8, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kamatayan, gutom, kahuparan, pag-uusig, walang makapaghihiwalay. Kami ni Doc Melba, ugali namin
ano man ang gagawin namin ay magdadasal kami. Pag nagdasal ka, palagi mong sasabihin, ikaw na bahala, Panginoon. Gagawin ko ang dapat ko gawin, pero alam mo kung hanggang saan ko magagawa ito. Ilang taon na po ako may death threat. Ang mismong nanay ko, nung bago siya namatay, anak, pakiusap ko siya bago ako mamatay. Tumigil ka na. Sagot ko sa kanya, pasensya na kayo. Nasa kabilang buhay na kayo, hindi pa rin ako titigil. Hindi po kayo ang sinusunod ko. Ang sinusunod ko po, ang Panginoong Diyos, ang aking konsyensya, at ang halimbawa ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong matakot po. Lahat ng martir ay natakot. Pero nilampasan nila ang takot sapagkat masigit na mahalaga ang tuparin mo ang inuutos sa iyo ng Diyos. Sabihin mo ang totoo. Ngayon, sigurado pagkatapos ito, paterno, lagot ka na naman kay Ate Melda. Pero natatakot ba kami? Pati nga yung media, nakakatakot yung ginagawa nyo eh. You enable us. You help us. But why do you still do it? Why? Balik sa inyo ang tanong at alam naman natin ang sagot. Dahil dapat gawin. At kasi pag hindi ginawa to, at lahat tayo matutuwag dahil nakakatakot na ma-death threat, natatakot na merong magpapakita sa harapan mo, pabalik-balik, pararamdam sa iyo na ikaw ay maaaring sakta nila, nakakatakot po yun. Saya nga po si Father Flavie wala dito. Si Father Flavie, sarili na pong duruin. Sa social media, sobra na pong pagduduro sa kanya. Tumigil ba siya? Hindi po. No, ito, huli na lang to sabi. Nung kami tatlo may death threat, parang naalala ko pa rin verse, sabi ko, pag merong unang namatay sa atin o pinatay sa atin, basta ay dadalawin yung dalawa para sabihin, huwag ka matakot. Tuloy lang ang laban. At kapag tayo lahat, tayo tatlo na sa kabilang buhay na, mumultuhin naman natin si Danny Pilario. Kasi buhay pa siya. Ay, ganyan lang po. Huwag pong matakot. Huwag matakot sa papatay sa iyong kaluluwa, sabi ni Ate Melda. Pero hindi kaya patayin ang iyong katawan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami dahil sinabi mo rin na sa aming pagtupad ng aming misyon bilang mga propeta, lalo na si Ate Melba at si Father Robert, at maging si Colonel Panginoon, sinabi mo ang iyong pangako na hindi mo sila iiwanan hanggang sa dulo ng sanlibutan. Nagpapasalamat kami sa dulo ng panahon. Papasalamat kami dahil ikaw ang Diyos na may hawak sa kanilang buhay. No? May hawak sa kanilang kamatayan. At ikaw ang Diyos na may kapangyarihan na sa kamatayan at sa buhay at maging sa paghagis, no? Sa impyerno at sa kanilang eternal, pangwalang hanggang destiny sa langit man o sa impyerno. Nagpapasalamat kami dahil hawak mo ang kanilang buhay. Na sinabi mo sa iyong salita na walang anumang makapaghihiwalay sila sa kanila sa pag-ibig ng Diyos. Maging ang iyong mga disipulo ay hinarap ang kamatayan, no? At nagpatuloy sa kanilang pagiging tapat sa Panginoon at sa paghahayag ng iyong kaharian hanggang sa kamatayan. Bigyan mo po sila ng tapang mula sa banal na Espiritu, no? Na hindi manaig ang takot, kundi ang pag-ibig sa iyo, ang pag-ibig sa mabuting balita, sa paghahayag nito, nang sa gayon patuloy na mapairal ang katotohanan at katuwiran sa aming lipunan. Salamat po sa ibayong pagliligtas, no, sa kanila. Ibayong proteksyon, pagsasanggalang sa kanila. At alam ko po, Panginoon, na patuloy mo silang gagamitin na daluyan na iyong masaganang pagpapala sa aming bayan. Lalo na sa paghahayag ng paghahari mo dito sa lupa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mapagmahal na Ama, Ikaw ang bukal ng buhay, ng kahulugan ng buhay, ng layunin ng aming mga ginagawa sa paghahanap buhay at pagbibigay buhay. Ang salita mo ay makapangyarihan. Ang salita mo ay nakapaghihilom ng suga. Ang salita mo ay nagbibigay ng lakas ng loob. Ang salita mo ay nagbibigay ng liwanag, ng kahulugan sa aming mga layunin, sa aming mga gawain. Ang salita mo rin ay nakapagpapatawad. Patawarin mo kami sa pagiging kasangkot sa lahat ng mga kasamaan na nangyari sa aming lipunan. Patawarin mo rin ang mga may dugo sa kamay. Patawarin mo rin ang mga nag-utos pumatay, nagbabayad para pumatay. Subalit sa pagkapangyarihan ng iyong mga kamay at ng iyong salita, pigilan mo ang mga daliring may hawak ng gatilyo. Hindi kami takot mamatay, subalit hindi rin namin gustong may isa pang taong gagamitin para maging kriminal. Pigilan mo ang mga masasamang tangka at banta sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay, mga mahal na alagad. Pigilan mo, Panginoon, ang mga makapangyarihan. Pigilan mo, huwag mong paputukin ang mga bala. Huwag mong paputukin ang mga sandata. Purulin mo ang mga talim ng mga gulok, mga itak. Sa halip, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas para baguhin unang aming kalooban ng aming sarili, pati na ang aming pamayanan at ang iyong sambayanan. Sana po lalong mapalapit kami sa iyo at lalo rin kaming mapalapit sa isa't isa sa mga dakilang layunin na iyong sinimulan at aming kinasasangkutan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Pinalalakas niyo kami sa aming pananampalataya. Pinalalakas niyo kami sa pakikisangkot sa inyong mabuting layunin sa pagtatatag at pagpamamayani ng iyong kaharian. Amen.